Welcome sa Aksyon Dapat PH sa programang kasama kaibigan, ang programa ng sektor na may kapansanan. Ito po yung kaibigan ng Balagcaster ng Bayan, Romel Constantino sa Pascual. At ang ating pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa International Day of Persons with Disabilities, December 3. At ang tema po ay Amplifying the Leadership of Persons with Disabilities for an Inclusive, Sustainable Future. Ano po ba ito? Bakit may ganitong mga selebrasyon? Kaya po tayo may selebrasyon na ganito. Ito po ay deklarado internationally. At ito ay tumutukoy para ang ating sektor na may kapansanan ay magkaroon ng pag-alaala at pagbigay po ng mga tamang impormasyon para po sa ating mga may kapansanan. Bata man siya, may edad na, basta sa sektor po na may kapansanan, kababaihan, lahat po ay kasama, wala pong maiiwan. Kaya sa ating pag-uusapan sa hapon na ito ay lalong-lalo na po yung importansya tungkol po bakit may selebrasyon. May dapat ba tayong ipagdiwang sa International Day of Persons with Disabilities, lalong-lalo na dito po sa ating bansang Pilipinas. Sa tingin ko po ay dapat lamang po na napag-uusapan ang ating sektor. Katulad dito pong araw na ito ay meron po tayong itinakdang mga pagdiriwang sa iba't ibang bahagi po ng bansang Pilipinas. At ito po ay gaganapin nga po December 3. At sa mga ating kababayang may kapansanan, bata, matanda, kababaihan, dapat po nating bigyan ng importansya ito. At ano po na ba ang dapat nating ipagdiwang sa ating International Day of Persons with Disability? Katulad nga po, inaasahan ng sektor na may kapansanan na ang Transport Accessibility Law ay malagdaan na ang executive order na manggagaling po sa ating Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos, na ito ay lagdaan na po sana. At nananawagan tayo sa kanya na lagdaan na ito na almost 10 years na po na ito ay pinaghirapan na magkaroon po ng mga talakayan, mga konsultasyon para po ang transport accessibility ay ma-implementa na po sa buong Pilipinas. Napakaganda po nito, kaya natin dapat pong pag-usapan ang transport accessibility. Hindi lang po ang mga manggagawang may kapansanan, ang kababayang may kapansanan, ang batang may kapansanan ang makikinabang na ito. Siyempre po, ang resulta ng ganitong pagtalima ng ating pamahalaan sa mga pangangailangan ng ating mga may kapansanan ay maibigay po natin ang kailangan. Katulad nga po, meron man pong trabaho ang isang may kapansanan, nag-aaral, kung wala na po naman siyang access para pupunta sa kanyang paaralan or sa kanyang pinapasukan trabaho. Padalas nga po, experience, nakakarating sa atin na qualified, tinanggap sa isang trabaho ang isang may kapansanan, ay maaaring makapasok siya 1 buwan, pinakamatagal na siguro po yung 2 buwan, titigil na po kasi wala po siyang, ang kanyang transportasyon ay yung buong sweldo niya ay dito lang mapupunta. Sapagkat talagang napakahirap. Katulad ko po, ako ay may kapansanan sa paningin, may kapansanan din sa pagkilos, buto lang ang aking paa, ang aking kanang paa. So talagang hindi ako po pwedeng bumiyahe nang wala pong parang sariling sasakyan. Katulad buti, meron na po tayong yung mga sasakyan na yung Grab, yung mga kung ano pang mga transportasyon
malaking tulong po sa may kapansanan. Pero yung public utility vehicles po, yung mga ating pong mga publikong sasakyan katulad ng mga bus, ng jeepneys, pag ito po ay hindi accessible, ay talagang napakahirap po sa isang may kapansanan na siya ay makarating sa kanyang pupuntahan. Kaya bigyan po natin ang importansya sa pagdiriwang po ng International Day of Persons with Disability ngayong taon na ito, December 3, ay mabigyan po tayo ng pagkakataon na mapirmahan na po ang executive order na for the implementation of the transport accessibility na napakahalaga po sa ating sektor, sektor ng may kapansanan, mga kababaihan, matatanda. Kasama po ito, marami pong hindi lang po ang sektor ng may kapansanan ang makikinabang dito. Ang makikinabang dito ay buong Pilipinas sapagkat alam nyo naman, wala pong permanent na nakalalagayan sa buhay. Pwedeng bukas o anuman araw dumating na magkaroon tayo ng kapansanan, lalong-lalo na po yung mga may trabaho, mabigla na lang po parang siyempre pag hindi tayo nakahanda, ay talagang mahirap tanggapin na tayo bigla nawala ng trabaho dahil lang doon sa ang ating mga transportasyon ay walang access. Kaya ilang beses nga natin napag-usapan ni Congressman Nani Braganza ng Action Dapat Party List na importante talaga ang transportasyon. Hindi lang po sa may kapansanan, senior citizens, sa ating mga buntis, nakababaihan, ang mga bata, mga estudyante. Kasi katulad po, nakikita nyo naman yung kung yung mga buses natin ay wala po siyang rampa, wala po siyang lift, ay napakahirap po para sa isang bata. Halimbawa, ang mga bata po ngayon, kahit walang kapansanan, ay ang gamit nila ay napakarami. Talagang kung sila ay aakyat pa, halimbawa papakabila po, sample po ang EDSA, pumunta ka po sa mga tawiran at sa mga yung tinatawag na overpass natin ng or pedestrian ay napakatatarik at ilang beses na po nating tineskase yan na talaga namang mismo po yung mga able body, yung mga non-persons with disabilities ay nahihirapang umakyat, lalo na po yung mga may kapansanan, senior citizens na may kapansanan pa. Ika nga, dual citizen na, senior citizen na, diba? At persons with disability pa siya. Kaya talagang napakahirap po. So, napakaliging bagay po na ating pagtulungan at nananawagan tayo sa buong sektor, sa buong lipunan, hindi lang po sa sektor na may kapansanan, na tayo po ay magkaisa na maiparating natin sa Pangulong Bongbong Marcos na pirmahan na, lagdaan na sana yung transport accessibility, yung executive order na tinaan muna sa executive order kasi yung accessibility po kasi ang Batas Pambansa 344 ay napakalawak po niyan. At ang BP 344 po, ang accessibility law ay meron yan pong access to quality education, access to employment, lahat po ng dapat natin na makapag-participate ang isang mamamayang Pilipino, hindi lang po may kapansanan. Kaya yan po yung ating pinag-uusapan ngayon, yung pagdiriwang po ng International Day of Persons with Disabilities ay hindi lang po, ito ay usapin, hindi lang po ng sektor na may kapansanan.
usapin po nating lahat ito sapagkat ayon po sa World Health Organization, ang Pilipinas, dahil tayo po ay mahirap na bansa, tayo po ay may populasyon na may kapansanan, 16% of the population ay may kapansanan. Kaya napakalaki pong bilang ng mamamayang Pilipino ang bahagi po ng sektor na may kapansanan. Kaya ang ating panawagan, magtulong-tulong po tayo, lalong-lalo na po yung mga NGOs, POs, civil society organization na magtulong-tulong po tayo para maisulong ito. Sana nga po sa December 3 ay magkaroon na ng katuparan ito na lagdaanan ng Pangulo ng Pilipinas ang ating Transport Accessibility Executive Order po ito. No? Ang ating Pangulo ang siya pong makakapagbigay lang po ng katuparan na mai-implement sa buong Pilipinas ang accessible transportation. Napakahalaga po niyan sapagkat lahat po ng sa nag-aaral, sa nagtatrabaho, kung wala po tayong magandang access sa transportasyon, ay wala po tayong mga paraan or na dapat makarating tayo sa tamang oras sa ating mga pinapasukang eskwelahan, pinapasukang mga trabaho. Kaya yan po ang ating panawagan, ang panawagan po ng Aksyon Dapat Party List. No? Ayan. Okay? Kaya po ating bibigyang importansya ang pagtalakay po sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities, ang Accessibility Law. Na sakop po nito lahat. Kumbaga, napakalaking bagay po. Hindi simpleng batas na dapat maipatupad sa ating lipunan. At ito po ang ating panawagan sa lahat ng mga pwede na makatulong para ito ay maisakatuparan na. Ayan po. At side po doon sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities ay meron din po tayong mga ibang mga okasyon or pag-aalaala sa International Day of Persons with Disabilities sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At marami pong mga Persons with Disability Organization na talaga pong nag-organisa ng kanilang mga pag-aalaala, araw ng pag-aalaala sa International Day of Persons with Disabilities sa ating kanilang mga lokalidad. Kaya ang atin lang pong panawagan ay malaki po ang tulong ng lipunan. Lalo na po doon sa mga bus operators, sa mga jeepney operators, drivers, na dapat po ay alam natin yung yung Transport Accessibility Law na kung meron po tayong sakay ng mga may kapansanan, okay lang po, napapansin ninyo yung mga talagang obvious po yung disability. Katulad ko, amputee ako, pero yung pagiging bulag ko hindi masyadong obvious or hindi apparent kasi ako po ay dilat. Kung parang normal din ang mata ko, pero pagka wala po kung ay napipikit ito. Siyempre, hindi naman kita. Merong mga singkit lang ang dating, pero malinaw-malinaw ang paningin. Ang inyong lingkod po, medyo singkit na pagka hindi ko masyadong iniisip na napipikit ang mata ko. Pagka ako'y nakikipag-usap, ito ay nakadilat na singkit, iisipin po ako'y nakakakita. Kasi kahit saan po ako
halimbawa may kausap po ako para sa kapakanan po ng mga ating tagapanood at tagapakinig, ay ako po ay lumilingon, hinaharap ko yung kausap ko kasi po yun naman po talaga ang dapat, no, sapagkat wala lang po sa amin, sa katulad ko ay paningin, pero yung pandinig po ay medyo okay pa naman. Kaya lang po, isa pa nagiging problema natin ngayon. Sana wag naman po, no, mga kababayan, na humina pa tenga ko. Nako, talagang magiging multiple disability na po ako. Pero luloob naman po ng Panginoon Diyos na wag tayo magkaganon sapagkat ito lang, dalawa na yung aking disability ay medyo mabigat na pero kayang-kaya po. Kaya yan po yung pinakikita ng inyong lingkod, ang Bulagcaster ng Bayan, sa ating mga kababayan, no, na wala pong nawala sa ating mga may kapansanan. Kaya po, ang maging trato po sana natin ay yung trato pa rin natin sa ibang non-persons with disabilities at sa persons with disabilities. Kasi unang-una po na ayaw namin itawag sa amin yung merong sinasabing yung hindi normal. Ano po ba kabaliktaran ng normal? Hindi po ba abnormal? Hindi naman po kami abnormal. Kaya minsan po nasisita namin yon, magaganong mga kaisipan ng tao. Pero unti-unti po ay atin namang naipapamahagi na yung ganyang pagtrato, kaalaman na dapat po ay magkaroon tayo ng sensitivity na wala pong nawala sa isang may kapansanan, kundi halimbawa sa blind, nawala po ang kanyang paningin, pero hindi naman po nawala ang kanyang dignidad, hindi naman po nawala ang anumang mga kanyang pwedeng gamitin pa para mabuhay ng maayos sa mundong ito. Kaya bahagi po yan ng ating selebrasyon, ang International Day of Persons with Disabilities, na maipabot po natin sa ating mga kababayan ang may kapansanan po, sa tama lang po na pagtrato ay wala pong problema. Sapagkat katulad ko po bilang isang blind, hindi po ako alagain. Basta mahalaga po, halimbawa napunta ako sa isang lugar, ipaalam po sa akin kung nasaan ako at i-orient ako ng konti, kahit po ilang minuto lang, possibly po kaya namin umikot sa lugar na yon na wala na pong kailangang guide. Kaya po madalas, saka meron pong mga tamang pamamaraan, wag po kayong ma-open na mga kababayan ko na pag sinabi ng isang blind halimbawa, gusto niyong tulungan, hindi po, okay lang po. Kasi minsan, madalas po ay maraming ang Pilipino po ay likas ang matulungin. Pero meron po kasing mga pamamaraan at sa isang may kapansanan sa paningin ay mahalaga po yung tinatawag na orientation mobility na yun po ay talagang dapat may training. Lalo na po sa mga aming personal assistant, no, nakasama, pamilya, o yung aming kasama sa paglalakad. Mapansin nyo po, nakakapit lang po kami sa balikat or kaya sa mga siko. Sapagkat ito po ang proper, at ang madalas po kasing nangyayari, overprotective po yung ating mga kababayan. Sad to say, talagang ang Pilipino naman ay talagang matulungin. Kaya lang po, madalas parang na-overprotective, yung sobrang, pwede naman po kaming hindi buhatin. Ituro lang po, halimbawa sa pagsakay sa sasakyan, pwede naman po yung kamay namin ay halimbawa kami ay nakakapit sa inyo, sa balikat. Pwedeng pagdating sa sasakyan po na kami ay sasakay na hawakan niyo lang po yung aming kamay, i-touch niyo po doon sa bubong ng sasakyan para alam niya kung siya'y dati pong sighted na katulad ko, alam ko naman po na pag ang bubong ng sasakyan
ay katulad halimbawa po yung mga sasakyang mabababa na kotse, maikapit lang po yung kamay namin doon, matouch po namin yung bubong, then kami po ay kaya nang buksan namin ng pinto at pumasok kami na mag-isa. Hahakbang lang naman po kami. Alam po namin yon, lalo na po yung dating sighted. No? Pero sa mga excited na katulad ko, dati pong nakakakita, ano po, kaya hindi na po madali yung orientation mobility na yan. At magkaroon lang po ng pag-uunawaan ang tutulong at lalo na po yung bago na ma-encounter nyo isang bulag, ang ayaw na ayaw niya po ay yung hahawakan yung dalawang kamay niya. Madalas po, di ba, yun ang napapansin namin na pag kami gustong tulungan ng mga tao, ang gawa, hawakan yung dalawang kamay, babatakin. Hindi po ganun ang dapat po before you bago nyo i-approach yung blind, kung gusto nyo tulungan siya, nakikita nyo halimbawa nasa may kalsada, hindi siya makatawid, no? Lapitan nyo siya, nyo po na ano po ang gusto nyo gawin, tatawid po ba kayo, tulungan ko kayo. Pag sinabi niyang okay lang, kayo salamat, no? Pero pag sinabi niya sige po, hahawak lang po siya sa balikat nyo or sa siko nyo, no? At para siya ay paglakad nyo, sumunod siya at ang technique po doon, kung medyo masikip po yung dadaanan, hawiin nyo siya papasok sa likod nyo. Ano po, kung naman maluag, pwede namang magdalawa kayong sabay para kumbaga one foot ahead kayo doon sa blind. Medyo nyo sa likod nyo, iyan nyo sa pating kanan para magkasabay kayo ng lakad. Ano po? At kung masikip, yun po ulit, medyo hahawiin nyo siya papasok sa may likuran nyo. Kaya, at lagi po nating halimbawa po, bababa na hagdan, wag nyo po sasabing hakbang agad. Dapat po itapat nyo muna siya doon sa may pag-akyat ng hagdan, lalong-lalo na po sa escalator. Kasi po, pag hindi niya na-touch o kaya ikapit niya po yung kamay ng blind doon sa grill, yung pinakahawakan ng escalator para alam niya po na pag step niya po doon, ako dati medyo takot po ako, pero nung ako yung masanay na, lalong-lalo na doon sa mga marunong mag-guide, itatapat lang po ako doon sa escalator, tapos ihahawak po yung kamay ko doon sa hawakan. At pag alam ko, di ba, umaangat yun, aangat siya. Tapos ihahakbang ko lang pa ako, doon sa step, sa unang step. Then, pwede na pong hindi kami kumilos at eksakto, dadating sa taas. Pero pag sanay na ang blind, hindi lang po yung mag-iintay na makarating sa taas, naglalakad na rin. At ang mahalaga po lagi ay paunahan natin siya na escalator, approaching tayo sa escalator. Ganun po. Stop muna kayo doon sa harap ng escalator, tapos ikapit nyo po yung kamay niya doon. At pwede nyo na siyang pabayaan mag-isa. Ganun po yung mga pamamaraan. At pati po sa pag-akit sa hagdan, tapat nyo lang po siya sa hagdan, ikapan nyo yung kamay niya doon sa hawakan, sa guide ng hagdan, at kaya nyo na pong umakyat. At sa pagbaba naman po, ganun din. Mauna kayo, pagbaba, wag nyo na po siyang yung parang didiin nyo pa yung kamay niya. Madalas na-experience ko yon. Tapos sasabihin, bababa tayo. Kasi po, alam na pag-oriented yung blind, alam niya po, pagka halimbawa, nasa unahan, natural, yung guide po, nasa unahan niya. Pag yung guide niya po ay sa hagdan, umakyat, aakyat din siya. Pag bumaba po sa hagdan yung guide niya, bababa rin po siya. Kaya hindi na po kailangan lang yung puwit niya
ay sa may likuran, hahawakan, sa bewang, hahawakan. Parang ano po, hindi na po kailangan yon. Mahalaga po, nakakapit sila sa inyo. Tapos, pag-akit po na hagdan, ano muna, sa unang betang, sabay kayo. Tapos pag-angat nyo, tapat kayo doon. Pag-angat nyo, angat din siya. Alam niya, umangat kayo eh. Kasi po, nakakapit siya sa balikat nyo. Pag umakat uli kayo, angat din siya, hakbang din siya. Dahil pag pababa naman, ganun din po. Pag bumaba kayo, alam niya, dapat sumunod na siya sa iyo. Kaya hindi na po kailangan yung baba, step 1, step 2, para pong parang pagod din po yon doon sa nagga-guide. Kaya nga kung oriented po yung guide, kaya meron po kami tinatawag na orientation mobility. No? Na talagang ang una po yan, okay, dumaan sa ganyang orientasyon, ay kasama ko po yung wife ko noon at tinuruan ko na lang po yung mga anak namin nung pag hindi siya ang kasama ko. Pag kasama ko yung mga anak ko, ganun din po ang turo ko. At lalong-lalo na po sa bahay, ituro nyo po yung pati yung switch ng ilaw. At pag na-orient po siya sa bahay, sa kwarto niya, alam na niyo po gagawin niya. Kasi po, may basto naman yan at meron siyang yung kapa. Sabi nga, kapa-kapa. Sabi ni Congressman na expert ako sa kapa. Yun po kasi talaga kailangan na at wag niyo gagawin po. Yung halimbawa, ang isang blind po ay may hawak na baston. Wag niyo pong iaangat yung kamay niya o parang tutulungan niyo na hahawakan yung kamay niya tapos ituturo niyo yung baston kung saan itatouch. Wag po kasi yun po yung parang inalis nyo kami dun sa aming yung baston po namin, yan ang pinakamata. Kaya nga po pag yan marami po kasi ang ginagawa pag mag-aalalay, hahawakan po yung kamay na may hawak na baston. Parang wala na po kami noon, nabulag uli kami noon kasi wala na po kaming touch sa ground na yun po yung aming talagang gamit. Kaya pag nakakita po kayo ng mga taong may hawak na white cane, ito po yung white cane, ay puting baston ito na hindi po katulad ng mga walking cane na maiksi. No? Ito po yung white cane na ito, medyo payat na mahaba siya na nakikita nyo, binawasiwas ng blind. No? Hindi naman wasiwas na yung parang, yung di ba siguro nakakapansin kayo ng blind na nakabaston, mag-isa siya naglalakad, independent talaga. Marami pong blind na ganyan, independent po talaga maski sa mobility niya. Nakakabiyahe po siya mag-isa dahil dun sa kanyang white cane. Yung white cane po na ito, napakahalaga po na sa amin ito. At tulad din niya ng wheelchair sa mga katulad ko na nagwa-white cane na naka-wheelchair pa, napakahalaga po. Kasi katulad po sa mga transportasyon, sa mga bus, no? Ang wheelchair po ay inilalayo sa isang may kapansanan, no? Dahil hindi accessible yung ating mga bus. Kaya ang nakakalungkot po doon, ang wheelchair po, ang white cane, anuman pong assistive devices na gamit ng may kapansanan, bahagi na po ito ng may kapansanan. Parang bahagi na po ito ng kanyang katawan. Kaya hindi po pwedeng malayo po ito sa kanya. Katulad nga po ng mga pag-uusap namin tungkol sa accessibility sa air, no? Sa mga sa eroplano, sa mga terminals po natin dito, sa mga eroplano, no? Yung services, yung mga iba't ibang airline company na iba-iba po yung patakaran. At madalas po talaga, ilang beses na akong bumibiyahe, no? Nakabiyahe na rin po tayo internationally.
ay ibang-iba po dito sa atin. Kaya napakahalaga po ng accessibility law na ito na ma-implement po ng tama para po sa kapakanan po ng lahat. Kasi po, pag ang isang may kapansanan ay mag-isa nang nakakilos independently, sabi nga po, barrier-free Philippines, ay ang magbibenepisyo po rito, hindi lang po yung may kapansanan, yung kanyang buong pamilya, ang buong lipunan na rin po. At mismo ang ating buong gobyerno na yung ating mga may kapansanan ang magiging productive po pa dahil doon sa meron tayong accessible transportation, accessible buildings, no, accessible na mga lugar na hindi naman po kailangan na pagka merong mga ating katulad sa mga buildings, madalas sasabihin ng mga building managers, pwede naman kayong buhatin. Iyan pong buhatin ang isang naka-wheelchair. Parang nakakalaki po niyang yung pagkawala ng kanyang yung parang yung self niya po esteem ay parang nawawala po, no? Ayan. So sa ating pag-uusap tungkol sa International Day of Persons with Disabilities ay atin pong binibigyan ng importansya yung accessible transportation na lalagdaan po ng ating Pangulo na sa madaling panahon po sana ay mangyari. Sana lalong-lalo na sa selebrasyon ng International Day of Persons with Disabilities. At yan po ang ating naging pag-uusap at talakayan sa Action Dapat PH, ang programang Kasama Ka Kaibigan, ang programa ng sektor na may kapansanan. At tayo po ay nagpapaalam muli at salamat po siyempre sa ating Action Dapat PH at sa lahat po na sa technical, sa ating po namang sa production at lahat po na magkakasama na nakasama po natin dito. Salamat sa inyong pong pag-alalay at pagsuporta para maisakatuparan ang programang ito. Ito po ang inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan sa programang Kasama Ka Kaibigan, Action Dapat PH Romel Constantino San Pascual, ang Bulagcaster ng Bayan, ang bulag na may kita.